Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dating Senador Bong Revilla pinakakasuhan na ng plunder sa Ombudsman. Senator Chis Escudero, Mark Villar, dating Senador Grace Poe at Nancy Binay pinaiimbestigahan pa. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson nag-resign sa Independent Commission for Infrastructure. Kasunod niyan, gate ng isang kongresista, ICI is dead. Bishop na nagmisa para sa Thanksgiving sa Kamara, hinamon ng mga kongresistang sangkot sa flood control scandal na magpakatotoo. Tumigil na kayo. Have pity on your people, on our people. Sweldo ng mga sundalo at iba pang uniform personnel tataasan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga e-trike, balak i-require na iparehistro. Dapat din daw may driver's license sa mga nagmamaneho. Low pressure area na ikitang magiging bagyo at magla-landfall sa Visayas. At sa ating pabaong pampagood night, tampok ang isang asong isnabero. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Yogi. Ayaw niya po ng cake niya, i-snub niya po. Oh. Formal na nirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure or ICI sa Ombudsman na kasuhan ng plunder si dating Senador Bong Revilla. Kaugnay pa rin ito ng flood control scandal. Kasabay nito ay inirekomenda rin ng ICI na imbestigahan sina Senator Chis Escudero at Mark Villar, pati na ang mga dating senador na sina Grace Poe at Nancy Binay. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nasangkot na noon sa pork barrel scam. Eto na naman ngayon si dating Senator Bong Revilla. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanya, pinakakasuhan din ang negosyanteng si Maynard Yu at iba pang staff ng mga senador. Posible silang maharap sa kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at kasong administratibo. Pinatibayan ng testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nagbunyag noon na naghatid umano siya ng 125 million pesos na kickback kay Revilla sa Cavite noong 2024. Alegasyong itinanggi ng dating senador. Ayon naman sa tagapagsalita ni Revilla, hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kapag daw sumalang na sa preliminary investigation sa ombudsman si Revilla, handa siyang sagutin ang mga maling paratang. Wala pang tugon ng iba pang nasa listahan ng ICI. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa ombudsman sina Senator Chis Escudero at Mark Villar at dating Senator Nancy Binay at Grace Poe. Idinawit sila ni Bernardo sa umano'y kickbacks. Pero ayon sa ICI, kulang pa ang testigo para makasuhan sila. We need more witnesses, no? And then pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the ombudsman. Si Grace Poe naman, handa sa investigasyon. Aniya, patunay raw ang rekomendasyon ng ICI na walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang pahayag sina Escudero, Villar at Binay. Samantala, magsusumite pa ng panibagong ebidensya ang ICI laban sa mga dati na nilang inirefer sa ombudsman, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Posible raw madagdagan pa ang kasong isasampalaban sa kanila batay sa affidavit ni Bernardo. I see sincerity on this part. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kaugnay po ng balitang yan, naglabas na rin ng pahayag si Senator Mark Villar na isa sa mga pinakakasuhan. Gate ni Villar, walang basihan at walang ebidensya ang mga alegasyon laban sa kanya. Malinis raw ang kanyang track record at handa siyang humarap sa investigasyon. Welcome daw sa senador ang isang thorough and impartial na pagbusisi para malaman ang katotohanan at mapanagot ang tunay na may kasalanan. ICI is dead. Yan po ang deklarasyon ng isang kongresista matapos mag-resign sa komisyon si dating Public Works Secretary Rogelio Babes Singson. Nadismay raw si Singson dahil sa umunoy kulang na suporta ng palasyo sa ICI. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Present pa si Commissioner Rogelio Singson sa live streaming ng mga pagdinig ngayong araw ng Independent Commission for Infrastructure. Pero nagbitiw na pala siya sa kanyang posisyon. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr., hanggang December 15 na lang si Singson sa komisyon. Pero depende pa raw ito sa palasyo. Health reason ang dahilan ng kanyang pag-resign.
wala pang napipisil kung sino ang ipapalit sa kanya. He mentioned the very intense and stressful ICI work has taken its toll on his aging body. Tiwala naman si Reyes na hindi ito makakaapekto sa trabaho ng ICI. We have been filing almost against everybody already. I think that's enough trust. Pero kabaligtaran niya ng sinabi ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Congressman Edgar Erice. Dahil sa pagbibitiw ni Singson, patay na raw ang ICI. Nakatext pa raw ni Erice si Singson at sinabing dismayado siya sa kakulangan umano ng suporta ng Malacanang sa ICI. Dead. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem? Tinawag pa nga raw ni Singson na punching bag ang ICI. Sabi ko, baka lumabas dyan, parang washing machine kayo. Sabi niya, hindi lang washing machine, punching bag pa. Matatandaan sa kanyang privilege speech sa Kamara nitong Oktubre. Si Erice rin ang unang nagsiwalat ukol sa isang miyembro ng ICI na nagbabadyang magbitiw. Hindi niya ito pinangalanan noong una. Pero sinabi raw nito kay Erice na nawawala na siya ng pag-asa sa investigasyon sa flood control scandal. Sabi niya po that without contempt powers, we might as well just task the NBI and the Ombudsman to do the investigation. Hinihingi natin sa ating Pangulo na i-certify ito. At kung kinakailangan natin mag-special session, gawin po natin ito. Matatandang isinusulong sa Kamara at Senado na dagdagan ng kapangyarihan ng ICI. Pero tila malabig dyan ang palasyo. Kabilang sa mga gustong idagdag na kapangyarihan sa ICI, ang pag-contempt, pagpapasabina, pag-freeze ng assets, pagsamsam ng ari-arian, at direktang pagsasampa ng kaso. Mismong si House Speaker Bogie Di pa nga ang nagsabing ipapasa nila ito sa Disyembre. Pero hindi na raw ito umusad sa Kamara, ayon kay Congresswoman Laila De Lima. Nang hinayang din si De Lima sa pag-resign ni Singson, nanawagan din siyang isabatas na ang panukalang magdadagdag ng kapangyarihan sa ICI. Nakakapagduda raw kasi na tila ayaw itong i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pa namang tugon ng palasyo sa pagbibitiw ni Singson. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mula 2016, papalo sa halos 80 billion pesos ang halaga ng pondong nakulimbat at napunta sa mga ghost flood control projects ayon kay Senator Ping Lacson. Ibang usapan pa raw ang proyektong natuloy pero substandard. Narito ang aking report. 79 billion pesos. Yan daw ang halagang posibleng napunta sa mga guni-guning flood control projects mula pa noong 2016. Base raw ito sa computation ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson mula sa mga bagong datos na ibinigay sa kanya ng Department of Public Works and Highways. Base rito, 494 sa 13,000 flood control projects ng ahensya ay ghost projects. Kaya malaki pa ang kailangang habulin ng gobyerno. Yung naabot ng AMLAC so far, as announced by the President, nasa mga 12 billion pa lamang yung pros and accounts. And then si Alcantara, nag-restitute ng so far 110 million plus another 200 million in 2 weeks' time. Si Bernardo, I don't know, parang ang estimate ko at least 1 billion. Ang layo pa natin sa 79 billion. Ang masaklap, ghost projects pa lang ang usapan. Wala pa rito ang mga natuloy pero kinurakot na proyekto. Wala pang substandard, wala pa itong mga road projects, wala pa itong multi-purpose buildings. Flood control pa lang yan. So you can just imagine. Kaya kung si Lacson ang tatanungin, hindi kakayanin ng iilang ahensya ng gobyerno ang pagbawi sa pera ng taong bayan na ibinulsa ng mga tiwaling opisyal. Ako ang isasuggest ko is for the Ombudsman to deputize not only the DOJ, but I think they should utilize even CSOs, academe, para magtulong-tulong maghanap. Kasi talagang widespread Pangako naman ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian, hindi na mauulit sa 2026 national budget ang bilyon-bilyong pisong nauuwi lang sa ghost projects. Dito sa 2026 budget, kung makikita niyo yung committee report, merong old title tapos may revised title. Yung revised title, nandoon na lahat ng mga station numbers, nandoon na rin yung haba, even for irrigation projects saka farm to market roads. So kaya nakalagay na yun sa JA para number 1, malaman yung cost ng project. Number 2, malaman yung haba ng project. And at number 3, location ng project. Sa batas pa lang, alam na yung location.
Nanindigan din si Lacson na sinimulan na ng Senado ang hakbang para mawala ang mga maling gawain na nagbigay daan sa mga anomalya sa flood control projects. Kabilang na dyan ang pag-livestream ng period of amendments, kung saan na isa publiko ang lahat ng mga pagbabago sa budget na inintroduce ng kada senador. Uminit ang ulo ni Public Works Secretary Vince Dizon nang malamang hindi pa tapos sa mga tulay sa Siargao, Surigao del Norte. Hindi ako yung taong dapat inuloko. Kasi pag ako uminit ang ulo, what is the reason? Huwag ninyo akong dolo. Dismayado ang kalim sa nadatnan. Meron mga dineklarang completed pero hindi pa pala tapos. Meron ding wala pa sa kalahati ang konstruksyon. Ang babala ni Dizon sa mga nakausap na opisyal, huwag siyang lolokohin. Pinamamadalinan ng kalihim ang konstruksyon at pinaimbestigan kung bakit ito naantala. Sisilipin ng mga kontraktor kung may koneksyon sa sinumang kongresista. Nakakabobo raw ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro ayon kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng naunang pahayag ng palasyo na dapat daw unahin ang Office of the Vice President sa intensyon ni VP Sara na labanan umano ang mga sakim sa administrasyon. Gate pa ng bise, nakakahiya lang si Castro tuwing magsasalita siya. Sinabi yan ni VP Sara sa panayam sa kanya ni Harry Roque sa The Hague, Netherlands. Huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. Buwelta naman ni Yuse Castro kaya ayaw ni VP Sara na makinig sa palasyo ang publiko dahil namumulat daw sila sa katotohanan. Kung di raw sa palasyo makikinig ang mga tao, dapat daw ba ay sa mga kaalyado ng bise na nagpapakalat umano ng maling impormasyon? Ginawang halimbawa dyan ni Castro ang pagsasabi ni VP Sara na nasa maayos daw na pangalaga ang pondo ng OVP, bagay na pinasinungalingan daw ng Commission on Audit. Pinaliwanag ng Office of the Vice President ang mga nagastos nila sa mga biniling gamit, pati ng kanilang libreng sakay sa mga bus. Pero wala namang sinabi ang Commission on Audit kung may nakita silang paglabag sa mga biniling CCTV, laptops at motor vehicles. Giniit ng OVP na ginamit ang mga CCTV para sa kanilang satellite at extension offices at libreng sakay buses. Dumaan daw sa maayos sa procurement ng mga ito at wala nga raw sinita ang COA tungkol dito. Tungkol naman sa 13 laptop na nagkakalaga ng 4 million pesos, clerical error lamang daw ang nangyari. Imbes na mga laptop, ang dapat daw na nakalagay sa report ay 12 donated photocopying machines worth 3.8 million pesos at isang desktop computer worth 92,000 pesos. Tiniyak ng OVP na i-review nila ang kanilang policy manual para sa mga kulang nilang dokumento. Malapitang binaril ang isang babae sa Antipolo City, Rizal. Ang gunman gumanti lang daw sa biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Naglalakad sa madilim na bahagi ng Barangay Kupang sa Antipolo City ang babaeng yan nang masapul sa CCTV kaninang madaling araw. Kasunod niya ang isang lalaking nakaputing t-shirt. Pagtapat sa isang eskinita, biglang bumunot ng baril ang lalaki. Sa malapitang pinaputukan sa ulo ang biktima. Tuwakbo ang gunman sa eskinita. Dead on the spot ang babae na napag-alamang tulak umano ng droga. Base sa investigasyon, lumalabas na magkakilala ang gunman at biktima. Nagkapikunan daw ang dalawa matapos tanggihan ng sospek ang alok na droga ng biktima. Nangyari, pinagmumura nitong si victim, yung suspect natin. Pinagsabihan ng masama na kunwari ka pa, sumama ang loob ni suspect. Napayaraw ang sospek dahil sa pagmumura at pang-aasar ng babae. Kasi sinundan nito ang biktima at na makakuha ng tiyempo, ay doon na nga niya binaril. Mabilis na nakilala ang sospek dahil sa kuha ng CCTV, kaya agad din siyang naaresto. Aminado naman siya sa krimen. Pasensya na po kayo, patawad. Tawarin niyo ako. Hindi ko rin po naman sinasadya yun. Lumalabas na may nakabinbin din palang warrant of arrest ang sospek para sa kasong robbery. Ngayon, nahaharap na rin siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Tataasan na ang base pay ng mga sundalo at mga uniform personnel. Saklaw ng pagtataas ng sahod ng mga uniform personnel mula sa Defense Department, DILG, Philippine Coast Guard
Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Ipatutupad ang pagtaas sa 3 tranches simula sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, pagkilala raw ito sa kanilang dedikasyon at paglilingkod. Bukod sa base pay hike, magiging 350 pesos kada araw na rin ang kanilang subsistence allowance sa pagpasok ng taong 2026. Naniniwala ang administrasyong ito na ang mga nagtatanggol sa bayan ay nararapat ring protektahan ng pamahalaan. Makatarungan sahod at sapat na suporta, ito ang handog ng sambayanan sa ating mga tagapagtanggol. Welcome naman para sa AFP ang pagtaas ng kanilang sweldo. Kinikilala raw ng administrasyon ang mga sakripisyo ng mga sundalo para protektahan ng mga mamamayan. Bukod daw sa pagtaas ng moral, mapapalakas din daw nito ang kanilang dedikasyon sa kanilang tungkulin. Mga kapatid, maghanda sa posibilidad na paglandfall at dalang ulan ng nagbabadyang bagyo. Ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras ang low pressure area sa silangan ng southeastern Luzon. Tatawagin po yang Wilma. Sa wind forecast ng Metro Weather, matutulak ng amihan ng potensyal na bagyo kaya papuntang Visayas. Ang posibleng maging direksyon nito, may tsansa yung maglandfall sa eastern Visayas. Didikit din ito sa shear line o banggaan ng malamig at mainit na hangin. Posibleng bukas ay magpaulan na ang potensyal na bagyo sa eastern Visayas at Bicol Region. Sa Biyernes at Sabado, posibleng damay na rin sa malakas na ulan ang buong Kabisayaan, Mimaropa at ilang parte ng Calabarzon. Sa Luzon naman, magiging maaraw hanggang sa maulap pa bukas sa maraming lugar, kabilang po ang Metro Manila. Posible namang umulan sa hapon sa Mindanao. Showbiz Tonight na tayo. Inilabas na ang first official trailer ng first ever film ng tambalang Rab Gel para sa Pinoy adaptation ng A Werewolf Boy. Chika ni Robin Angeles na challenge siya dahil hindi siya nagsasalita sa pelikula. Nasa frontline ng balitang yan si Von Belinario. Halika, huwag ka matakot. Huwag ka matakot, halika dito. Tao pala siya, ma. Kakaibang katauhan. Alam mo, hindi natin kaano-ano yan eh. Wala siya ni isang kaano-ano. Nabigla na lang sumulpot sa buhay ng isang babae. Pero tao nga ba siya? Tao po. Di ikaw. Hindi ka naman tao. Yan ang extraordinary role ni Robin Angeles sa pelikulang A Werewolf Boy. Pero kahit naiiba siya, mapapaibig niya ang babaeng role naman ni Angela Muji. Pinoy adaptation ito ng 2012 hit Korean movie with the same title na pinagbidahan na Song Joong-ki at Park Bo-young. First ever movie rin ito ng tambalang Rab Gel. Kakaibang Rab Gel ang makikita nyo dito. Talagang sobrang hindi pa namin to ginawa. Parang pati po kami, nagulat po na kami na nagawa po namin to. Papangako ko po sa inyo na ginawa po namin yung best namin dito. Si Robin, aminadong na-challenge sa role dahil hindi siya nagsasalita sa pelikula. Sa totoo lang po ang hirap. Kasi nasanay po ako yung parang sobrang daming lines. Nung nasubukan ko po ito, sobrang hirap. Hindi ko talaga malabas yung emosyon ko. Si Angela naman, nahirapan daw sa mga heavy scene. Just the emotions there. It's just the tears, they won't drop. Pero ang galing-galing niya. Pero this time, sabi ko, hindi na ako pwede magpadala sa iba. Kailangan ako na yung magdala sa sarili ko. Directed by Crisanto Aquino, kasama rin sa pelikula na Candy Pangilinan, Albi Casino, Yayo Aguila, and with special participation of Lorna Tolentino. Mapapanood na ang A Werewolf Boy simula next year, January 14, sa mga sinihan nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Sumama ka sa akin. Direk, may suggestion si Miss Eugene Domingo. Ang iconic na ang babae sa septic tank, gagawin pang mas iconic? Septic tank, iconic. Me, equally iconic. But what can make an icon more iconic? What if Philippine theater?
Mula sa pelikula at serye, nagbabalik na nga sa entablado si Eugene Domingo as herself. Nagsimula ang babae sa septic tank noong 2011. Tungkol ito sa grupo ng filmmakers na kinuha si Eugene bilang aktres sa kanilang pelikula. At syempre, dyan na nga nangyari ang iconic na paglangoy niya sa septic tank. At eto na nga, sa June 2026 sa PETA Theater Center, sa stage naman ito mapapanood. Exciting ang babae sa septic tank 4. More showbiz scoops when we return, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, ICI, may paglilinaw kaugnay ng pagla-livestream ng pagdinig. Mga kongresistang sangkot sa katiwalian, pinakiusapan ng obispo sa loob ng batasan. Mga e-trike dapat nang iparehistro simula sa Enero. At Sabrina Carpenter, dismayado matapos gamitin ang kanyang kanta sa isa sa videos ng White House. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Paligo na sana sa Anona Street ang isang delivery rider nang masapul sa CCTV kanina. Pagtawid sa intersection, nabudol siya ng motor na umano'y beating the red light. Sa lakas ng impact, tumilapon ang dalawa at wasak ang mga motor. Isinugod sila sa ospital pero nasawi ang delivery rider. Posibleng makasuhan ng isa pang rider. Nag-request ng executive session ang dalawang kongresistang humarap sa ICI kanina. Ang komisyon may paglilinaw kaugnay sa pagsasapubliko ng pagdinig. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Sa pagpapatuloy ng live-streamed hearing ng Independent Commission for Infrastructure, humarap si Pasig Representative Roman Romulo. Pero humiling siya ng executive session at pinagbigyan naman. The disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Nagpa-executive session din si Bulacan 1st District Representative Danny Domingo. Pero itinanggi niyang tumanggap siya ng kickback sa flood control. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Ayon kay ICI Executive Director at Spokesperson Brian Hosaka, sinusunod ng ICI ang konstitusyon kaugnay ng pagla-livestream. If there's any threat to the safety or person of any individual, national security, it's all included there. Nakalagay lahat din doon sa guidelines. And it's not the guidelines invented by the ICI. We based it on law. We want the public to know na ang gusto ng ICI is really live streaming. However, we do accept exceptions as provided for by law and even pronouncement by the court. Kahapon, sinimulang i-livestream ang mga pagdinig ng komisyon. Pero mismong si ICI Chairman Andres Reyes Jr. ang nagsabing hindi siya pabor dito. Sa kabilang banda, hindi rin naman daw ibig sabihin ay lagi nilang papayagan ng executive session. There must be a reason for non-appearance. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Kinwestiyon ni Congressman Paulo Duterte ang pagpapaimbestiga ni Congressman Antonio Tino sa flood control project sa Davao City. Bakit daw siya lang? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bakit ako lang? Bakit Davao lang? Yan ang belta ni Davao City 1st District Representative Pulong Duterte kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Kasunod ito ng paghiling ni Tino sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na paimbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na mga proyekto sa Davao River at Matina River sa Davao City. Ang mga proyekto ay nasa distrito ni Pulong. Tanong tuloy ni Pulong kung totoong objective raw si Tino bakit hindi niya sabay-sabay ihabla ang mga distrito na may anomalya sa flood control.
Bukas naman daw siya sa investigasyon. Wala raw siyang tinatago, walang tinatakbuhan at wala ring kinatatakutan. Mas mabuti na raw klaro ang lahat kesa puro sigaw sa media. Pero kailangan daw itama ni Tino ang kanyang mga pahayag. Naging congressman daw si Duterte noong 2019 pero hindi raw ibig sabihin na siya ang nagdisenyo, nag-award o nag-implement ng mga proyekto. DPWH daw ang implementing agency. Ginagawa raw niya ang kanyang trabaho. Nag-request din daw siya ng audit at updates at handa siyang magpadala sa ICI ng mga dokumentong meron siya. Sagot ni Tino kay Pulong, mukhang inaamin na rin daw niya na kabilang ang kanyang distrito sa may mga bilyon-bilyong flood control anomalies nang sabihin nitong bakit ako lang daw. Pinasalamatan nito ang pagiging prangka ng kongresista pero umaasa si Tino na makikipagtulungan si Pulong sa investigasyon. Iginiit pa niya na mula Davao hanggang Malacanang, lahat ng sangkot ay dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tumigil na kayo. Yan po ang pakiusap ng isang obispo sa mga kongresistang sangkot sa flood control corruption. Sinabi po yan ni Novaliches Bishop Antonio Tobias sa harap mismo ng mga kongresista sa kanyang Thanksgiving Mass sa Batasang Pambansa. Hinamon niya mga sangkot na kongresista na lumantad, magpakatotoo at isole ang mga ninakaw na pera ng bayan. Matatanda may mga kongresistang iniimbestigahan ngayon ang Independent Commission for Infrastructure dahil sa flood control scandal. Unang nagbabala si Ombudsman Boying Remulla na higit sa 10% ng mga kongresista ang posibleng makaladkad sa issue. Kabilang naman sa mga unang nakasuhan si dating Congressman Zaldico. Tumigil na kayo. Have pity on your people, on our people. Yung mga may alam. At kung kayo mismo ang may sala, lumabas na lang kayo at sabihin ninyo, mas malaki pa ang aming mercy, both from your people as well as from your God, if you come out and give what you have stolen. Bukas na ang awarding sa 2025 Asian Academy Creative Awards at kabilang ang ilang kapatid hosts at shows sa mga national winner na pambato natin sa international scene. Kasama dyan ang Merry ang Vibes ng Pasko para sa Best General Entertainment Program at Singgaling Season 3 sa Best Non-Scripted Entertainment. Pasok din si Piolo Pascual para sa pagganap niya sa 2024 MMFF Second Best Picture na The Kingdom. National winner din si Gretchen Ho sa Best Punctual Presenter para sa programang Morning Matters ng One News. Best News Program nominee naman ang Money Talks sa One News ni Kathy Yang. Speaking of kapatid, nag-serve naman bilang panelist ng National Winners Conference ng naturang award-giving body si MQuest Ventures AVP Head of Content Operations, Management, and Vibe Creator, Peter Edward Dizon. Proud moment for Philippine Entertainment. Abangan ang mga magwawagi bukas sa 2025 Asian Academy Creative Awards. Dismayado ang pop star na si Sabrina Carpenter matapos gamitin ang kanyang kanta sa isa sa videos ng pinost ng White House. Tinawag niyang evil and disgusting ang paggamit ng kanyang single na Juno sa anti-immigration raid video ng U.S. Immigration Customs and Enforcement o ICE. Giit pa ng singer, huwag daw gamitin ang kanyang musika para daw sa aniyay di makatawang agenda ng gobyerno. Tugon naman ng White House, hindi sila mag-apologize sa pagde-deport sa mga kriminal, murderer, rapist at pedophile. Bukod kay Sabrina, una nang pumalag sina Olivia Rodrigo at Kenny Loggins sa paggamit ng kanilang music para sa ICI videos ng White House. Susunod, panahon na nga ba para magkaroon ng driver's license ang mga e-bike at e-trike driver? Isinusulong na yan sa Senado. Refund para sa sobrang binayad ng mga consumer sa tubig pinag-aaralan. At singer na si Miley Cyrus engaged na.
Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Isinusulong sa Senado na i-require na iparehistro ang mga e-bike at e-trike. Dapat din daw may lisensya ang nagmamaneho nito. Narito ang aking report. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, tinanong ni Senador Raffy Tulfo ang mga kawani ng Land Transportation Office kung ano ang kanilang plano para sa regulasyon ng mga e-trike at e-bike. Nakakatanggap daw kasi ng mga reklamo ang senador mula sa mga tricycle at jeepney driver. Ang kanilang daing, ang mga namamasada gamit ang mga electronic vehicle lalo't hindi naman nila kailangang kumuha ng lisensya. Mga tricycle drivers, kailangan nilang kumuha ng lisensya. Dami nilang dinadaan ng proseso. Samantalang itong mga e-trikes daw, pagkabili ng e-trikes nila, agad-agad ipapasada at kumikita sila at karamihan sa kanila dahil walang mga lisensya, hindi alam yung mga traffic rules and regulations. Wala naman daw problema ang senador sa mga e-trike o e-bike. Ang kaso, hindi raw napapanagot ang mga driver ng mga ito kapag nasasangkot sa aksidente o lumalabag sa batas. Kaya dapat daw ay nag-a-apply na rin sila ng special driver's license. Kasi sa ngayon, pag nag-violate sila ng traffic laws natin, paano mo sila tikitan? Samantalang ang mga tricycle, motorsiklo, kotse, pag nag-violate, matitikitan ka. Diba? May kalalagyan ka. Ito sila, ito mga e-trikes na nakita ako. Wala nga silang rota. Basta bigla silang tatawid, kanan, kaliwa, kakat. Because wala silang driver's license. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. Sang-ayon naman dito ang LTO. Katunayan ni pinag-utos na raw ng DOTR sa kanila na pag-aralan ang pag-i-issue ng lisensya sa mga driver ng e-bike at e-trike. Para naman kay LTO Executive Director Greg Pua, dapat na ring isabay sa pag-oobliga ng lisensya sa mga e-bike at e-trike driver ang pagpaparehistro ng kanilang mga electronic vehicle. Ibabase ito sa timbang ng sasakyan, lalo na kung gagamitin ito sa mga secondary at local roads. Kailangan din po talaga siya mag-driver's license. Ang issue lang naman po under the VDOS yung mga light electric vehicles or the 50 kilograms and below. Kung more than po siya, ay talaga pong dapat po siyang i-register whether it will be used as a common carrier or a private use. Irerehistro daw ang mga e-bike at e-trike bilang mga light vehicle na sisingilin ng mas mababang charges. Para mapadali ang registration, maglalagay sila ng special lane para pabilisin ang proseso. Naunang sinabi ng LTO na bawal gamitin ang mga light electric vehicles sa mga national highway. Pero maaari dumaan ang mga ito sa mga secondary, local at private road. Sa ngayon, wala munang pang-i-impound habang patuloy ang information drive ng LTO. Magsisimula ang panguhuli sa January 2, 2026. Pinasapina ng NBI ang Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro na may-ari ng bahay kung saan naaresto ang isa sa mga public works officials na akusado sa flood control scandal. Pinaharap ng NBI sa kanilang tanggapan sa December 5 si Vice Mayor Alma Mirano. Nitong November 23 nang maaresto sa bahay ni Mirano sa Quezon City si Public Works Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Akusado si Abagon sa umunoy anomalya sa flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Dahil po dyan, iimbestigahan si Mirano sa issue ng obstruction of justice. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Alcalde na siya raw ang nag-tip sa NBI na nagrerenta raw sa kanyang bahay ang nahuling opisyal. Pero kukumpirmahin pa yan ng NBI. Itong operation kasi ito, nag-umpisa ito from scratch. Purely Technical Intelligence Division na trabaho at wala siya sa listahan ng mga asset na nakatulong sa amin. So, i-verify namin kung totoo yung sinasabi niya at kung totoo may nakausap siya dito sa amin.
Pinag-aaralan na ang pagbibigay ng refund para sa mga sobrang binayad na mga consumer ng private water companies na hindi naseserbisyuhan ng maayos. Gusto ni Senador Raffy Tulfo na mag-issue na ng notice ang National Water Resources Board at Local Water Utilities Administration tungkol dito. Humiling naman ng luwa ng 3 buwan para pag-aralan ang nasabing refund. Kailangan daw kasi nilang balikan kung kailan mismo nangyari ang kulang na serbisyo ng private water companies. Hindi dapat magbayad ang consumer at hindi dapat putulan kasi marami sa kanila hindi nakakaalam eh. Kaya napapwersa silang magbayad kahit na pangit yung water supply o kahit na wala halos, napipilin sa magbayad because they don't know. Give us at least 3 months to answer on the refund. We would have to direct the water district to have the proper calibrated. As much as the consumers have rights, yung investor may karapatan din yan. So kailangan rin natin balansehin. Magmanok na lamang. Yan po mungkahi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa gitna ng tumataas na presyo ng galunggong. Ang paliwanag ng kalihim, kulang ang supply ng galunggong mula sa pandaigdigang merkado. Sa ilang pamilyan sa Metro Manila, higit 300 piso ang kada kilo ng galunggong. Sa kabila nito, inaasang dadami ang pagpasok ng ibang isda gaya po ng tulingan. Konti lang daw ang pumapasok na galunggong ngayon kasi walang mabili sa sources. So talagang ang galunggong will remain high. Kung ganyan kamahal yan, magmanok na lang kayo. Abangan! Aso na iniis lamang kanyang fur parent, kinahaliwan online. At Arthur Neri, kakolab si Nadine Lustre sa music video ng kanyang kantang Di Nakakasawa. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Into bride era na si Miley Cyrus. Usap-usapan ang pagkakaroon ng engagement ring daw ni Miley sa dinaluhang premiere ng Avatar Fire and Ash sa LA. Marami ring nag-congratulate sa dalawa. Dati nang ikinasal si Miley kay Liam Hemsworth bago maghiwalay noong 2019. 2021 nang malink sina Miley at Max. Na-surprise ang maraming fans dahil sa pasabog na music video ni Arthur Neri na Di Nakakasawa. Dami na nagdaan at pumaligid sa atin sa'yo po nakatitig nung ako'y handa ng magmahal. Kakolab lang naman ni Arthur John si Queen President Nadine Lustre. Just like the title, walang sawa ang pag-iibigan nila dyan hanggang sa pagtanda. Comment ng fans, unexpected collab ito ni Nadine at Arthur. 2024 nang unang ilabas ang single na Di Nakakasawa. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, yung birthday mo pero wala kang paki. Ganyan mukhang asong nahanap natin online. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Yogi. Ayaw niya po ng cake niya. I-snub niya po. Oh, blow mo na yung candle mo. Dali na. O na, 1, 2. Ayaw talaga ni Yogi. Yan po si Yogi ng Balanga, Bataan. 3rd birthday niya, kaya may cake at party hat. Kinantahan pa siya, pero dead ba siya sa kanyang fur parent? Ay, pagiliw ng uploader, hindi kinain ni Yogi ang cake dahil bawal po ang chocolate sa aso. Pero naging happy naman si Yogi sa kanyang party dahil isang buong litsyong manok ang kinain niya. Sarap.
matindi ang tampo netong Yogi. Talagang intensyo. Ito, pag Ewan ko, Bok. Hindi ako sure. Hindi ako sure, Bok. Magkaka-stiff neck na siya. Ikaw rin naman kung papakitaan ka ng cake tapos hindi ka naman pwedeng kainin. Bawal sa'yo. Oo, parang nilambitin ka sa human claw machine tapos wala ka naman Ay! ang kaya lang sa akin, marami ako nakuha. Habok. Na-relate pa. Kamusta ka? Pasensya. I see. Ayun na nga. I'm sorry. Ano? I see ice. ICI. Spell mo nga ICI. I'm sorry, mga kapatid. Okay. Goodbye na tayo. 45 minutong pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapatid sa Balitaan sa Public Service. Ako po si Bean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Linga, walang iwanan sa Frontline Tonight. Pagyan.